Hindi ba mahal na meron kayong aquatic center? Hindi ba mahal na meron kayong... Teka lang. Hello sa inyo mga ka-stories. Welcome back sa naman random reaction videos natin dito sa channel Mikey Stories. Pala si Mikey, no? At ngayon, may isa na viral clip ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan, no? Na basketball game, no? Tapos sumigaw na crowd na tubig, yung ganyan. Pag nung dumating si Mayora, no? Yung pagkapasok niya si Mayora, at talagang nagsigawan tubig. So ang context doon, mga stories, no, na hanggang ngayon hindi pa nasusolusyonan yung tubig sa kanilang lugar, no, sa San Jose del Monte, no. Well, diretso tayo dito, diretso tayo kapag basic service yung tulad ng katulad yung tubig, oh, ang problema hindi mo pwedeng sagutin ng sermon at saka sumbat, no. Well, dapat sagot mo, dapat solusyon, timeline, at saka accountability, no? So, ngayon mga stories, panoorin natin ito yung galing ito sa, groups to, no, ng City of San Jose del Monte, Bulacan. So, panoorin natin, no? Ito pala yung, yung full video nito. So, okay, panoorin natin. So, ito. Medyo, no? Ito. Hindi ba mahal na meron kayong aquatic center? Hindi ba mahal na meron kayong... Teka lang. Mayora naman. Teka lang. Mayora naman. Ang concern kasi ng yung mga residente o yung mga municipality, yung mga barangay mo dyan or di ba dapat ang ang problema kasi tubig, bakit parang kami pa yung mali dito? Bakit sila pa yung parang nagiging mali? Ano ba? Ba't napunta tayo sa sports complex? May sports complex. Ang kasi dito, ang concern namin, concern nila, ay yung tubig. Yun yung kasi yung according sa context na ang problema hanggang ngayon, yung minaproblema nila ay yung tubig. Ano ba? Mayora naman, oh. Mamaya may papaliwanag ko sa iyo, kasi bibigyan kita ng example para dyan. Dahil nagsimula ka sa Robes Administration. Mga taga-barangay Miruyan proper. Ang hinihingi namin na kayo ay mahal namin lahat. Mamahal na meron kayong sports complex. Teka lang. Di ba Di ba may laban tapos pinapipigil? Ginagawang politik. Mayora naman, nagiging political suicide dyan, ha? Mahal na meron kayong aquatic center? Hindi ba mahal na meron kayong city college? Hindi ba mamahal na marami kaming ginawa para sa barangay Miruyan proper? Hindi ba tama yun? Mayora naman. Isa ka din eh. Red herring din kayo din eh. Parang sinas mo yung last video ko eh. Ano ba? Mayora naman. Well, dito sa amin, wala problema. Pero ako, medyo sa akin naman, grabe. Hindi ko papalamasin yan Kahit sabihin natin sa ibang lugar ako. Pero ganyan yung mayora nyo. My goodness, hindi tama to. I know liga sa lahat yan. Pero ang concern kasi asaan ang tubig? Anong solusyon doon? Yun lang yung concern. Hindi natin masisisi ang mga taong bayan yung bakit sila sumisigaw ng tubig. Hindi para pampabastos o basusin ang mismong sponsor ng Ligas Cup. Teka, para for the context wait lang, iyanin ko muna, ihahanap tayo ng para kasi baka sabihin, ano yung sinasabi mong tubig? Ito yon kasi San Jose del Monte Mayor tubig. Okay, ayan ito kasi San Jose Mayor na Robes faces backlash over, okay ito galing to sa PCI
Nasa Del Monte Mayor Rida Robes faces backlash over too big chance. Ano ba? Oh, ayan oh. Sige, pasahin natin. San Jose Del Monte Mayor Florida Rida Robes faces criticism after video showed the confronting residents who claimed tubig during the basketball game and later arguing with the Akbayan City councilor whom she allegedly accused instigating the crowd. The incident happened during the Ateridas Cup at the Munuyan Sports Complex on Sunday. So, ano pa yun? Nung Sunday pa yan, August 25. Ako, recently lang. As residents used to chant to call attention to persistent water supply problems in the city. In video circulating online, Robes has seen addressing expectation of the chance and telling them to show respect to elected officials. So, yun. So, yun yung context niya, no? So, pero, ano ba, Mayora? May problema ba sa bayan nyo? Hindi nyo masolusyonan tapos i-aanin mo pa na tubig. Hindi nyo masisisi yan. My goodness. Yan proper. Kapitana Biting, ang mga anak mo. Ano na ang nangyayari? Ba't napunta sa anak? Teka lang. Ba't napunta sa anak ng Bakit napunta sa anak? Ano ba? Di ba dapat Di ba dapat close meeting man lang yan? Dapat Ay, nako. Sa amin, alis kami ngayon na masakit ang Ikaw lang ba? Pati yung mga taong bayan dyan na hanggang ngayon wala pa rin tubig. Minsan nga, yung iba dyan, kinuha nga yung mga mineral water. Ay, nako. aming kalooban. Bakit? Dahil hindi kami marunong ang bastos ng tao. Mayora naman, oh. Ano ba? Gaslight mo pa naman. Hindi tama. Minuyan Hindi nyo nga masolusyonan yung tubig nyo. Ano ba? proper. Ayaw na yun. Ayaw lang Lahat ng pagbibigay, hindi ko sa inyo. Kung sino man ang nag-uudyok sa inyo na walang yain, ang isang punong lungsod at kongresista, aba, mahiya naman kayo. Ay mo, men. Yung mga SJM, maya daw kayo. Ano ba naman yung mayor nyo? Ano nangyari dyan? My goodness. Ano ba? Ano nangyari sa yung mayor nyo dyan? Tapos sila, pati taong bahay, parang nagiging kasalanan nyo. May sasabihin ako sa, may paliwanag ko dyan. Sobra! Anong papalakpak namin? Boo! Ganyan ako, di ba? Yan yun. So, mga stories to, ngayon, naglabas ng, ito yung statement, no? So, ito yung payag nila, no? Natin, para ma-fit natin yung, So, oops. Sabi nga dito, no? Official na paliwanag, ang City Youth Sports and Development Office at ang Liga ng mga sanggulingang kabataan ng lungsod ng San Jose del Monte and marinig, nanindigan ng anumang uri ng pambabastos, panggugulo o hindi maayos ang asal. Hindi, mayor ka kasi, dapat trabaho nila yun. Alam ba? Di ba? Ano ba yan? Saan na pupunta yung tax? Di ba saan yan? Sa taong bayan? Parang sila ang Ay my goodness. Ano ba naman to? Pambastos, panggugulo, hindi na maayos ang asal, walang lugar sa programa nilalaban sa panununsod para sa mga kabataan. Hindi namin minamalit na binabaliwan lang ng mga hinaing ng ating mga kapwa San Joseño dahil sa pagtuloy ng problema sa tubig. May karapatan ang bawat isa sa pahayag ng at manawagan. Hindi, alam mo, Mayora, di namin problema niya. Alam mo saan napupunta yung mga tax? Di ba dapat sa taong bayan? Parang kami pang may kasalanan. Kami pa sila yung may kasalanan. Ha? Parang kasalanan pa nila na nawalan ng tubig. Di ba trabaho ninyo yun? Oh my goodness. Mayor naman. Di ba trabaho ninyo yun? Parang kami pa yun. Ano ba? Mayor naman, Di ba? Ay, nako. Ito, mga stories, naiinis ako na. Ayoko na basahin ito. Naiinis ako, Ito, ako, nadidismay ako sa inyo, yung sa lungsod nyo, ha?
kung bakit ganyan yung mayoran ninyo. Ito ang ano ko dito. Ito ano natin, no? Unang-una, no, yung linyahan, mga stories, no, ito masasabi ko dito, no. Una, yung linya naman daw, kayo, ganyan, no, hindi man lang sports complex, aquatic center, city college, o anything kind of, project siya. No? Sige, marami ka naman ginawa, marami naman kayo ginawa, para sa barangay ninyo, okay. Yung sabi niya, hindi pa tama, medyo, mga stories, sige, okay, meron naman kayo na, sports complex, aquatic center, city college, pero, Mayora, mali ang logic yun eh. Hindi yung utang na loob ng tao, ng projects ng gobyerno. Trabaho niyo yan. Mandato niyo yan. Kaya nga kayo binoto eh. Tapos, yung sinasabi nyo, hindi nyo pera yun eh. Kahit gaano pa kaganda yung mga projects na yan, kahit gaano pa yung na parang ipabango, may nagawa kayo, oo, nandun yan. Pero galing yan sa pondo ng gobyerno. Galing yan. At yung pondo ng gobyerno, galing sa tao. Yung mga municipality nyo, sa mga San Jose del Monte, galing sa kanila yan. Ano ba yung sinasabing, utang na loob? Ano ba? Taxes, fees, IRA, at iba pang mga revenue na ultimately, galing sa mga mayan yan. Hindi naman sa yan eh. Galing sa taong bayan yan eh. Kaya tama yung sabi yung mga commenters dito. Ayan, nasabi yan. Makasumbat ka, akala mo sarili mo pera. Tama, public funds yan. Hindi personal na regalo. Oo, isa pa dito. Obligasyon nyo po ang magpagawa. Binoto kayo para maglingkod. O, see? Diba? That's the basic definition of public service. Tapos isa dito, sabi niya, kung hindi sa aming tambayan, wala ka sa kinatatayuan mo. Diba? Diba? Yan ang core message. Ang posisyon galing sa tao. Ngayon, pangalawa, ito yung crowd chant ng tubig. Yan, i-kokolat natin yung mga narating na bastos agad. Okay, ang pag-chant ng tubig, hindi automatic na papambastos. Reklamo yan. Reklamo ng taong bayan na hanggang ngayon ay hindi pa nasasolusyon ng tubig. Kaya yan eh. Pressure yan. Public demand yan. Okay? At kung ang sagot mo ay sponsor to, respeto, ang dating mo dito, dating mo yung sponsor, sinasabi mo, sponsor yan, tapos respeto, no? Mas mahalaga pala ng yung image ng program kaysa sa pangangailangan ng tao, di ba? Tapos ito, yung sinasabing aalis kami ngayon, sinasabi mo na aalis kami ngayon ng masakit ng loob. Ay, naku. Dahil hindi sinasabi na masakit ng loob dahil hindi kami marunong mambastos ng tao. Mayora, kung sino man yung nag-udyok sa inyo, tapos, Mayora, ito yung pinakadelikado dito. Yung sabi mo, alis kami ngayon na masakit ng loob dahil hindi kami marunong magbastos ng tao. Kung sino man yung nag-udyok sa inyo, maya naman kayo. Mayora, ito yung pinakadelikado dito. Una, hindi mo pwedeng i-gaslight ang tao parang udyokan lang sila. Posibleng may political noise sa kahit anong lugar. Yes, oo. Pero sa ganitong issue, mga stories, may plausible ang simple truth. Naghihirap sila. Kaya nga sila nag-iingay Kaya nga nag-iingay eh. Organic yan eh. Tapos ito, yung sinasabi mo yung mahiya naman kayo, dapat yung mahiya naman kayo, dapat iwasan yan eh. Kasi ang labas dyan, ma'am, Mayora, ikaw pa yung biktima, samantala ang issue. Kung may gusto kang itama yung crowd behavior ng mga yan, well, pwede. Pero sa tamang handling. Well, klaro, narinig ko kayo, ito yung update, dapat ganito eh, ito yung handling eh. For example, klaro, narinig ko kayo, ito yung update, ito yung ginagawa namin, ito yung timeline, ito yung emergency measures habang inaayos. Diba? At saka ito yung at saka isa pa, yung sa yung official statement na yan, yung sa SK, na tamang oras, tamang lugar, tamang paraan. Ito ang stance ko dito, mga stories ha. Tama na i-promote ang disiplina ng youth events. Walang may gusto ng gulo, okay? Pero mali ang prioritization
kung mas mabilis ang statement tungkol sa respect kaysa sa update sa tubig. Kasi ang tunay na hanap na tao, yung sino ba ang sino ang reasonable agency o provider? Ano ang root cause, 'di ba? Ano ang emergency response ngayon? Ano yung target date ng normalization? At saka yung compensation o mitigation para sa apektadong barangay. Kasi if edo master, wala mga yan, mga sinabi ko dyan, tapos ang maririnig lang nila lecture, ano mang-iinit yan? At ito malinaw dito accountability is not disrespect. Okay? Kapag public official ka, katulad mo, Mayora, di kita with all due respect sa'yo, Mayora, okay? Kapag public official ka, kasama sa trabaho ang criticism, lalo na pumapalya ang basic services. Okay? Bibigyan kita ngayon, ma'am, bibigyan kita ng example, bibigyan ko kayo ng contrast. Okay? Ito yung example ng gusto kong tularan ng maraming politiko. For example, mayor namin ng Muntinlupa, taga Muntinlupa kasi ako. Si Honorable Rupi Biason. Sir, Honorable Mayor So shoutout po sa inyo, Mayor, Ito si Mayor Rupi Biason ng Muntinlupa, May post siya sa mga totoong ganito, Sabi niya dito, ito papakita ko sa inyo, para mayroon tayo contrast. So, ito 'yon. Pakita ko sa iyo. Ayan. Oops. Ayan. Alam niyo yan? Ito, babasahin natin. Okay. Meron siyang Meron siyang yung updates. Ito yung ito yung sinabi niya. Ito yung galit na criticism. Sabi niya, ginagawa niyo tinawa ng mga tao, pwede naman kada barangay na pamimigay niya karabot ng bigas niyo. Gusto niyo mga tao niyo, maiisip na marinig sa senior. Sa mga buntis pa, tuwang-tuwa pa kayo pag nakikita niyo talagang nahihirapan pumili yung mga tao at diyuda niyo. Sa inyo na yung bigas niyo. Okay. So nagmura pa, So ngayon, mga stories, babasahin natin, ng ilang mga hinaing dito, Then, refresh ko lang kasi, talagang okay. So anyway, ito yung sinabi niya, Okay. Gusto ko lang kasi, parang nga lang, ito. So, oops, ito yan. Si Rupi Bias, may honorable ni Rupi Bias. So, sa'yo, Rupi, tumatanggap ako ng kritisismo at suwestyon para mapabuti ang pamamahala. May mga inaksyonan ako agad. May iba naman na kailangan ng panahon para mayayos. O, ina-address na naman pala Okay. Bilang public servant, tanggap ko na hindi lahat natutuwa sa aking mga gawain. Pero sa loob ng 25 years na pinagkatiwalaan ako ng mga minyero, tingin ko ay mas marami naman ako nagawang tama. So, tanggap kong may mga tao na tatawagan ako. Inuti, nyayo, anumang pinaka masama nung nilang itatag sa akin. Opinion nila yon at pinagtatanggol ko pa ang karapatan nila sa opinion nila. Di ba? May sinabi ba siyang parang mahiya naman kayo? Wala siya sinabi dito, ha? Okay? Ito sabi niya, pero huwag niyo idamay ang aking nanay sa pagtawag sa kanya na puta. Okay. Siya ay marangal na tao na ipangla sa amin ng maayos. Nanahimik siya na nasa labas ng politika. 19 years old na siya. Okay. Naging mabuting ina at asawa. Simple mamuhay. Sa nag-post nito, alam kong galit ka. Pero alam ko may nanay ka rin. Sana siya ang nasa mabuting kailangan. At kung sakaling magkaroon ako ng pagkakataon na makilala siya, bibigyan ko siya ng lubos na paggalang at respeto. Pagsisilbihan ko siya dahil wala siyang nagawang mali sa akin. Pagmamalangin ko ang malagang buhay mo sana. Magbigay sana ng Panginoon ng mga ninayos mo sa buhay. Ayun. Ganyan yan diba mga stories? Yan yung aking example, okay?
So, yan, mga stories. Tignan mo, may yung post niya talagang ganyan, no? Tumatanggap siya ng mga criticism sa mga suggestion, ng mga suggestions. May ina-actionan agad. May iba naman kailangan talaga ng panahon. Okay? Tanggap niya na tatawagin siya kung ano-ano, di ba? Yun, hindi yung sasabi niya parang parang mahiya naman ganito. Ay nako, hindi katulad to. Tanggap niya yung tatawagin siya pinagtatanggol, pa niya yung mga karapatan ng tao sa opinion, di ba? Ang boundary lang niya, wag idama yung nanay niya na wala naman sa politiko. Yan ang mature. Yan ang mature na public service mindset. Kasi ganito yun, hindi requirement na mahal ka ng tao, okay? Requirement na ginagawa mo yung trabaho mo. At kaya mong tumanggap ng init kapag may problema. Well, ang malaking punto dito, hindi siya nanumbat na, ang dami ko na, mahiya kayo. May sinabi siya dyan? Wala, di ba? Wala, di ba? Anong ginawa niya? Inabsorb niya yung criticism. Inabsorb niya. Pinaliwanag niya yung process. Tapos, naglagay siya ng personal boundary nang hindi dinudurog ang karapatan ng tao magreklamo. Yan ang difference ng leader na confident sa public accountability. Itong leader na to na madaling ma-offend kapag pinaglalahanan. Diba? Yan. Ito ang bottom line ko dito, mga stories. Okay? Diretso. Straight tayo dito. Number 1, ang tubig hindi luho. Basic service yan. Kapag yan ang problema sa isa sa mga yan, natural ang public outrage. Number 2, hindi dapat sinasagot ang mga reklamos na sumbat na yan. Projects are not utang na loob. Trabaho yan. Funded yan ng public money. Number 3, kung gusto nyo ng respeto ng public events, bigyan nyo ng respeto ang mamamayan sa pamamagitan ng malinaw na sagot. Yung, for example, yung update timeline, accountability, diba? At emergency response. Yun ang nagpapatahimik ng mga tao. Hindi yung gitna ng court side, ng basketball court At saka sa mga SJD, sa mga San Jose del Monte dyan, kung hindi kayo satisfied, tandaan nyo, may paraan ng democracy. Kung sino ba yung bumoto dyan, well, kasalanan nyo yan, bakit nyo binoto yan. Sorry sorry yung San Jose del Monte sa mga lugar ninyo okay? Kasi if ever na, bakit nyo binoto yan Ayan yung nangyari. Ayan, nagsasakripisyo kayo. Kasi kayo rin naman may kasalanan din kayo Yung bakit nyo binoto itong mayoran nyo Diba? Ngayon, hindi pwede yung parang hindi pinoto kasi nang biniya ako hindi ko alam kasi may ganyan yung aspeto ng karamihan dyan sa iba. Hindi ko sinasabi na nagbibigay ng parang ganyan na parang binoto, ganyan. Hindi ko sinasabi yun, okay? Well, ang ko dito, minsan kasi may mga pag sa eleksyon, alam mo na, may nililigaw yung mga boto ninyo. Alam mo na sino dapat iboto, this coming 2028. My goodness. Document, di ba? At saka tandaan nyo, may paraan yan sa democracy. Document issues, demand transparency, attend hearings, at saka, mayroong dulo, boto. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung boto nyo. Kung sino man yung bunoto yan, well, kasalanan nyo yan. Diba? Yun lang masasabi ko dito. Okay? Kaya mga stories, gusto ko marinig yung opinion dito. Sa tingin nyo ba, kailangan nagiging disrespect ang pagrereklamo ng tao? Kailangan ito valid ng demand for accountability. Kung kayo ang kung if ever kayo ang mayor, anong tatlong konkretong immediate steps na gagawin nyo sa water crisis habang hinihintay ang mga long-term solution. Okay? Comment down below at pag-usapan natin yan. Kung gusto nyo mga ganitong opinion
share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. As always, mga stories, no, kung may bukal ng sa atin, no, mayroon tayong kung may bukal sa meron tayong GCash, no, GCash Maya sa pin comment, no, para sa aking upgrade yung aking PC, no, para hindi na ako magbe-vertical yan. Para mabalik natin yung parang yung presentation ng malinaw. Okay? So, yun lang mga stores. As always mga stores. Thank you and have a great never stores. Bye.